Alam niyo po, nung panahon na kung saan isinulat yung aklat ng Hebreyo, ang grupo po ng mananampalataya na sinulatan niyon ay mga mananampalatayang nakakalat. Sila ay mananampalataya na kung saan nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, nakakaranas ng matitinding dagok sa buhay. Ilan sa kanila ay kinulong, ilan sa kanila ay sinaktan, ilan sa kanila ay kinuhaan ng mga ari-arian. Subalit, sa gitna ng pagsubok, naroon pa rin ang kanilang patuloy na pananalig at pananampalataya sa Diyos. So, sa hapon na ito, nais ko po kayong imbitahan upang tayo ay mamuhay sa pananampalataya. At bago ko po umpisahan ang mensahe na ito, nais ko pong humingi ng ilang minuto upang tayo'y manalangin sa paggabay sa atin ng banal na Espiritu. Tayo po ay panandaliang manalangin. Ama naming makapangyarihan, sa inyo po kami ay nalapit. Hiling po namin, O Diyos, ang gabay ng banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Sa makapakikinig ng mensahe na ito, dalangin namin ang kapangyarihan mo ay kumilos. Ang katotohanan ng iyong salita ay tunay pong magpalaya at palitan ninyo ang aming takot ng pananampalataya. Pagharian nyo nga po kami sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. So magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo po, tunay nga po na ang ating mundo ay na-shake at halos ang mga gobyerno, maging gobyerno ng pinakamalalakas, pinakamayayamang bansa ay hindi na halos alam kung ano ang gagawin. Tunay na ang sinulat ng salita ng Diyos ay nangyayari na sa mga huling araw ay liligligin ang lahat at maliliglig ang lahat. Subalit mga kapatid, meron pong bagay na mananatili. Ang sabi ng salita ng Diyos, heaven and earth will fade. Mawawala itong nakikita nating langit at lupa, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. At itong pananatili ng salita ng Diyos ang nais po naming ibahagi sa inyo. Papaano tayo mamumuhay ng may pananampalataya sa panahon ng pandemya. Living by faith. At ito po ay halaw pa rin sa patuloy na pag-aaral ng Tagalog Fellowship sa aklat ng Hebreyo. So, una, ano nga ba ang pananampalataya? What is faith? Ang sabi ho ng Hebrews 11 verse 1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Alam niyo po mga kapatid, ang pananampalataya ay very dynamic. Ito po ay isang buhay. Ito po ay hindi lamang mga bagay na sinasabi natin o isang kredo, kundi ito'y bagay na pinaniniwalaan natin. Sa Hebrews 11 verse 1, ayon sa Amplified Version, sabi po dito, now faith is the assurance. Ito po ay kasiguruhan. Ano po yung kasiguruhan na yon? Ito po ay kasiguruhan katulad ng isang title deed. Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for,
being the proof of things we do not see and the conviction of their reality. Faith, perceiving as real fact what is not revealed to one's senses. So ang pananampalataya ay katulad ng isang kasulatan. Katulad po siya ng title deed. Kung ikaw ay may titulo ng lupa, masasabi mo na sa iyo ang lupa kahit ito po ay hindi mo madala. Hindi mo mailagay sa bag mo. Mailalagay mo ang title deed sa bag mo, pero yung lupa na inaangkin mo, sa pamamagitan ng title deed na yon ay maaaring hindi mo mailagay. Maliban lamang kung yung lupa na yon ay nasa paso. So mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi basta lamang sinasabi. Ito ay paniniwala na ang mga bagay na yung pinaniniwalaan ayon sa mga pangako ng Diyos ay iyong pinanghahawakan. Meron kang pinanghahawakan. Yun po yung bagay na pinanghahawakan mo. Yun po ay walang pinagkaiba sa pananampalataya kung papaano tayo naligtas. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pananampalataya, tayo ay naligtas. It is by grace through faith. So dahil sa biyaya ng Diyos, at tayo nanampalataya sa biyaya ng Diyos, nanampalataya tayo sa sinabi ng Panginoong Yesus na ang sino mang manampalataya sa anak ay maliligtas. Naggayon na lamang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi maligtas. Yung pananampalataya na yon, yun po yung ating title deed. Yun po yung ating titulo. Hindi man natin nakikita, subalit we perceive it. Kung papaano ang isang bata ay yung panakuan, anak, pag uwi ko mamaya, ay pasasalubungan kita ng isang tsokolate. Alam po natin na ang bata na yun ay maniniwala doon sa kanyang magulang. Una, dahil sa alam niya na mahal siya ng magulang. Pangalawa, may kakayanan yung magulang. Pangatlo, naniniwala siyang uuwi ang kanyang magulang. At yun po yung sinasabi rin ng Panginoon na kailangan tayo magkaroon ng pananampalataya tulad ng isang bata. So what is faith? Faith is the assurance, the confirmation. It is the title deed of the things we hope for. No? Yan po, malinaw po yan sa salita ng Diyos. Okay. So, itong pananampalataya, ano ang nagagawa nito? Tingnan mo natin. Doon sa verse 2 ng Hebrews 11, at sabi doon, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Sa pagkakasalin sa New King James Version, for by it the elders obtained a good testimony. So, faith help us gain good testimony. Ang pananampalataya ay nagkakaroon tayo ng tamang patotoo, magandang patotoo. Hindi po yan katulad ng takot. Ang takot ay nagbubunsod sa tao ng panlalamang. Ang takot nagbubunsod sa tao para mag-panic buying. Ang takot ay nagbubunsod sa tao para manlamang sa kanyang kapwa, para magsinungaling. Nakita natin yan ng mga nakaraan. Maraming tao ang natakot na mawalan ng toilet paper. Maraming tao ang natakot sa gutom. Maraming tao ang natatakot sa kinabukasan. Hindi natin alam kung may mga pinuno na natatakot sa kinabukasan, kaya ang narepak na ayuda para sa mamayan ay nirerepak ulit.
Hindi natin alam, baka ilang makatapos ang panahon na ito ay magkaroon na ng sariling sari-sari store ang mga nagrepa. Pero mga kapatid, ang isang taong may pananampalataya ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi ho ng Panginoon, tignan ninyo ang mga ibon sa para. Alam niyo po, ang mga ibon sa para, walang nagpapakain. Subalit hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Marami ang natatakot ngayon. Subalit alam niyo po mga kapatid, ang pananampalataya ay makapangyarihan. Ito po ay nagbibigay upang tayo ay magkaroon ng magandang patotoo. Natakot ang mga alagad. Panginoon, saan tayo makakuha ng pagkain para sa 5,000 katao? Merong isang bata. Meron siyang baon na tinapay, meron siyang baon na isda. Yung bata na yun pinagkaloob sa Panginoon at yung baon ng isang bata ay nakapagpakain ng 5,000. Mga kapatid, ang pananampalataya ay makapangyarihan. Higit sa maiisip natin at maisasagawa ang kayang gawin ng Panginoon sa pamamagitan nating mananampalataya sa Kanya. Nung inutusan ng kanyang tatay si David upang magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid, nakita niya kung gaano ang takot ng mga sundalong Israelita dahil merong isang Pilisteo na nagyayabang, isang higante. At ang mga sundalo ay natakot. Subalit si David ay may pananampalataya kung sino ang kanyang Diyos. Etong bata na hindi naman sundalo, pero may pananampalataya, ang ginamit ng Diyos upang ang higante na kinatatakutan ng mga tao ay matalo. Mga kapatid, makapangyarihan ang pananampalataya. Nagbibigay ito ng good testimony. Sa pamamagitan din ng pananampalataya, nauunawaan natin ang gawa ng Diyos. Basahin po natin ang verse 3. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Sa Ingles, by faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. Tayo po ngayon ay nakaharap sa isang kalabang hindi nakikita. Pero lagi natin tatandaan, mula sa wala ay nilikha ng Diyos ang lahat. At sa Kanya ay walang imposible. Faith help us gain good testimony and understand God's word. Through faith, nakikita natin ang mga gagawin at ginagawa ng Diyos. Alam natin na walang bagay siyang pinahintulot na hindi rin siya gagawa ng kaparaanan. Mga mananampalataya, palakasin ninyo ang inyong loob, sapagkat hindi po nawala ang ating Diyos sa kanyang trono. Ang Diyos ay naghahari pa rin. Ang sabi ng salita ng Diyos, si Jesus ay hindi nagbabago. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbago. Hindi nababawasan ng kanyang kapangyarihan. Patuloy siyang nagpapagaling. Patuloy siyang gumagawa ng himala.
patuloy siyang nagbabago ng mga tao, patuloy siyang nagbabago ng mga sitwasyon. Natakot ang mga nagsisilbi sa kasalan sapagkat nakita nila ubos na ang inuming alak. Subalit naroon si Jesus. Ang tubig na panlinis ay naging masarap na inumin. Mga kapatid, yung mga tao na puno ng takot ay napalitan ng mga tao na may kagalakad. Kaya niyang baguhin ang ating takot at palitan ito ng kagalakad. Makapangyarihan ang ating Panginoon. By faith, we could gain good testimony. By faith, we understood God is working. We can understand na ang Diyos ay gumagawa kahit hindi natin nakikita. May 4 na ketongin. Dumating ang panahon na ang Jerusalem ay napalibutan o yung kanilang syudad ay napalibutan ng mga kalaban. Ang mga matatapang na sundalo ay nanatili doon sa Muog, pero may 4 na ketongin na nag-isip. Kung tayo'y mananatili, kung saan tayo ngayon, mamamatay tayo. Kung papasok tayo sa Muog, mamamatay tayo. Kung pupunta tayo sa dako ng kaaway, maaari tayong hulihin, maaari tayong patayin, maaari tayong buhayin. Pinili nila na magtiwala, pinili nilang lumakad at humakbang. At habang sila'y naglalakbay, ang mga kalaban ay nakarinig ng mga taong papunta sa kanila at sila ay nagsilikas. Pagdating ng 4 na ketongin, wala ng kalaban. Ang nakita na lamang nila ay ang supply. At yung supply na yon na nakita ng 4 na ketongin, ang siyang ginamit ng Diyos upang yung mga tao na nagtatago sa Muog ay mabigyan ng kanilang pangangailangan. Malaki ang nagagawa ng pananampalataya. Ngayon, ang tanong, how to live by faith? Paano ba tayo mamumuhay sa pananampalataya? Tayo po ay magpapatuloy doon sa pag-aaral ng ating talata. Dadako tayo sa Hebreo pa rin. Hebreo 10:26. Ang sabi doon, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghukom at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Living by faith is living away from sin. Pag ikaw ay namumuhay sa pananampalataya, ikaw ay lumalapit sa Diyos. At pag lumalapit ka sa Diyos, lumalayo ka sa dyablo, lumalayo ka sa kasalanan. At dito po ang pinag-uusapan ay papaano ang isang mananampalataya pagkatapos niyang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Alam niyo po, sa panahon ngayon, marami tayong naririnig patungkol sa pag-ibig ng Diyos, patungkol sa katapatan ng Diyos. Subalit, minsan hindi natin napapakinggan na ang Diyos din ay hukom. Mga kapatid, walang isang tunay na Kristiyano ang magpapatuloy sa kasalanan. Sapagkat
magiging buo lamang ang pananampalataya mo kung ikaw ay nasa katotohanan. Ang kasinungalingan at katotohanan ay hindi magsasama. Ang kasinungalingan at pananampalataya ay hindi magsasama. Ang kasinungalingan at kasalanan nagsasama yan. Ang pananampalataya at katotohanan ay magkasama. Ang isang taong sinungaling ay nagsisinungaling dahil sa takot. Takot siya na mabisto. Takot siya sa buhay niya. Takot sa maraming bagay. Pero, ang katotohanan ay tunay na magpapalaya sa atin mula sa kasalanan. Living by faith is living away from sin. Lumalayo ka sa kasalanan. Itong pananampalataya na pinag-uusapan natin ay pananampalataya sa Panginoon. Hindi lamang ito pananampalataya sa pamamagitan ng mga bagay na alam natin. Ito ay pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito ay pananampalataya sa kaligtasan binibigay ng Panginoon. Ito ay pananampalataya na hindi kailanman maibibigay ng sanlibutan. Ito ay pananampalataya sa katotohanan. Living by faith is living away from sin. Next, living by faith is to live with godly fear. Maka-Diyos na pagkatakot. Alam niyo po yung salitang takot, yung maka-Diyos na takot, ito po ay kaiba doon sa takot na kung saan takot ka sa mga bagay na masama. Yung takot po na pinag-uusapan dito ay takot na may paggalang. Takot na mayroong pagkilala. Sino ang Diyos? Sino ang nag-ahawak ng buhay natin? Alam niyo po, sa panahon ngayon, ang gusto ng tao ay comfort. At dahil doon, nawawala na ang pangangaral ng warnings. Pero sino man po ang nakapanonood dito, meron din pong warning ang Panginoon. Kung siya po ay Diyos na hukom, Diyos din siya na nagbibigay ng warning. Maraming Kristiyano ang nagpapatuloy sa kasalanan. Ang sabi nga ho doon sa Roma 2, kung papaano yung mga dating Israelita, ang sabi ng salita ng Diyos ay napapahiya ang pangalan ng Panginoon dahil sa mga hintil, dahil sa ginagawa ng mga Israelita, o dahil sa ginagawa ng mga mananampalataya. Living by faith is to live with godly fear. Meron kang takot sa Diyos. Basahin ko po sa Hebreo 10:29. Gaanong kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, sa lumapastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan at nagpapabanal sa Kanya, na humahamak sa mahabaging espiritu. Tingnan ho natin. May kita ho natin dito na meron hong kaparusahan ang paghamak sa anak ng Diyos at ang paghamak sa Kanyang dugo. Ano ho ba ang nangyari nung tayo po ay nakilala sa Panginoon? Ano ho ba ang nangyari? Bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binayaran niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa krus. Gaano ka-importante ito? Alam niyo ho, ang mga bagay na nangyayari ngayon, ang kamatayan, ang mga sakuna, ang sakit,
ang pag-aaway ng mga bansa, ito ay nagsimula dahil sa kasalanan. Dahil sa pagkakasala ng tao. Sa kanyang pagkakahiwalay sa Diyos. Dahil sa makasalanang kalalagayan na ito, makikita po natin, kahit sa panahon na ng pandemya, naroon pa rin ang pagsasamantala. Nandoon pa rin ang pagnanakaw. Nandoon pa rin ang pang-aabuso. Bakit? Dahil ang problema ng tao ay hindi lamang yung mga bagay sa paligid, kundi ang problema ng tao ay nagsisimula doon sa kanyang puso. Doon sa kanyang makasalanang kalalagayan. Kaya ang tao ay kailangang manumbalik sa Diyos. Magpasakop sa Kanya. Manampalataya sa Panginoong Hesus. Ang isang taong tunay na nanampalataya sa Panginoon ay nananampalataya na hindi siya iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Ngayon, kung yan ay tunay na nanampalataya na hindi siya iiwan ni pababayaan ng Panginoon, walang dahilan para yan ay manlamang. Walang dahilan para abusuhin niya ang kanyang kapangyarihan. Walang dahilan para matakot siya na siya ay mawawala. Kung siya ay pinuno, magiging matapat na pinuno. Bakit? Dahil ang sinumang nasa Panginoong Hesus ay nilinis ng kanyang dugo at pinapanahanan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga ho, ang sabi sa 29, kung ikaw ay patuloy na namumuhay na wala sa Panginoon, hinahamak mo o nilalapastangan mo ang dugo ng Panginoong Hesus at hinahamak mo ang mahabaging Espiritu. Ngayon, tanungin po natin ang ating sarili, tayo nga po ba ay nasa pananampalataya? Kung hinahanap natin ay awa ng tao, kung hinahanap natin ay paboran tayo ng tao, mamumuhay ka sa kasinungalingan. Bakit? Kasi ang gusto mo, pabor ng tao. Gusto mo ay awa ng tao. Gusto mo ay makapanlamang sa tao. At makikita ho natin yan ngayon. Gusto mo ikaw lamang ang mauna. Di bali nang ikaw ay people under investigation o people under monitoring, pero alam mo na ganoon, pero dahil sa makasarili mong ikaw ay maglalakbay, mag-iikot. Pero kung ikaw ay may takot sa Diyos, pahahalagahan mo ang ibang tao dahil ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay mayroong pag-ibig sa kanyang kapwa. At dahil may pag-ibig ka sa iyong kapwa, pahahalagahan mo ang buhay ng iyong kapwa. Kung ikaw alam mo na ikaw ay maaring source noong virus na yon, iiwasan mo ang mga tao. Iiwasan mo ang mahal mo sa buhay. Bakit? Dahil ayaw mo silang mahawa. At yun ay pagmamahal. Nakukuha po ba natin? Living by faith is to live with godly fear. Meron kang takot sa Diyos. Alam mo na mananagot ka sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa gobyerno, magkakaroon ka rin ng takot. Bakit? Dahil darating ang araw, haharap ka sa Diyos. Ito ang sabi sa 30, sapagkat kilala natin ang nagsabi ng ganito, ako ang maghihiganti
Ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ng kanyang bayan. Kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa ng ganito. At minsan nakakalungkot, iyon ay hindi na marinig. Minsan kahit sa mga iglesia. Dahil ang gusto karamihan ay manatili at dumami yung miyembro at wala nang takot sa Diyos. Mga kapatid, magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Hindi tayo po pwedeng mamuhay ng kasinungalingan at nagsasabing may pananampalataya tayo. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa kasakiman at nagsasabing may pananampalataya tayo. At minsan yun po ang nakakahiya sa atin bilang isang bayan na nagsasabing tayo ay Kristiyano. Kristiyano sa East Asia. Subalit namumuhay tayo ng malayo sa Panginoon. Ang tunay na buhay ng pananampalataya ay buhay na mayroong takot sa Diyos. Bakit? Dahil kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga tao gumagawa nito. Nakuha po natin. Ang nakakatakot ho ay ganito. Kung ako ho ay pastor at lalagyan ko lamang ng matatamis at hindi ko kayo wawarningan. Dahil gusto ko lamang dumami ang mga tao, pero mga kapatid, maging totoo ho tayo. Merong mabigat na parusa. Merong darating na paghato. Ang Diyos ang maghihiganti. Ang Diyos ang magpaparusa. Ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Hindi po yan nahiwalay. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at siya rin ay Diyos na banal. Hindi po yan nahihiwalay. At ito po ay panawagan. Dahil walang tunay na panunumbalik sa Diyos o walang tunay na repentance kung hindi natin aakuin na tayo ay nagkasala. At hinamak natin ang dugo ng Panginoong Hesus at hinamak natin ang mahabaging banal na Espiritu. Panahon na upang ang iglesia ay mabuhay. Panahon na upang ang tunay na mananampalataya ay mamuhay ng mayroong pananalig na may magagawa ang Diyos at kasabayan yon ay mayroon siyang takot na siya ay mananagot sa Diyos kung siya ay mamumuhay ng hiwalay sa panuntunan ng Diyos. Tama na ang pagsabi, naku, naiintindihan naman ako ng Diyos. Naku, okay lang ako sa Diyos dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Meron hong warning ang Panginoon. At kung ikaw ay hindi pa tunay na nanunumbalik sa Diyos, panahon para ikaw ay tunay na manumbalik sa Diyos. Talikuran ng kasalanan, isuko ang ating buhay sa Panginoon. Ngayon, kung tayo ay namumuhay sa pananampalataya, ano naman iyon sa atin? What are the blessings of living by faith? Paano ba yun? Ito ba ay yaman sa sanlibutan? Ako ba ay magiging milyonaryo pag ako ay nanampalataya sa Panginoon? Yung ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Tingnan po natin ang salita ng Diyos. Verse 32. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Ito po ay mga mananampalataya. Ano ho ang kanilang pinagdaanan? Nagbata ng matinding hirap.
Sa panahon ngayon na kung saan para bang pag ikaw'y nanampalataya, ikaw ay nanalo ng sweepstakes. Hindi nababasa ang mga ganitong talata. Ito po ay mga tunay na mananampalataya. Nagbata sila ng matinding hirap. Alam niyo ho, ngayon, kung ang tunay na mga mananampalataya ay nagmahal lamang sa salita ng Diyos at tunay na nagbabasa nito, masasabi ko sa inyo, wala sanang mananampalatayang reklamador. Bakit po? Ito yung mga tunay na mananampalataya. Alalahanin niyo mga araw na nagdaan kung paano kayo nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Nung sila ay maliwanagan, nung makita nila ang katotohanan, doon sila nakaranas ng matinding hirap. Hello? Pero ang katotohanan, hindi sila nadaig. They are more than conquerors. Hindi sila nadaig. Bakit? Verse 33, kung minsan kayo'y inalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Verse 34, dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nung kayo'y agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Bakit? Dahil alam nila na ang kayamanan nila ay nananatili. Ang tunay na kayamanan po natin ay wala dito sa lupa, kundi naroon sa kaharian ng Diyos na kung saan wala hong magnanakaw at wala hong makakasira. Ay grabe nga ito. Hindi lang sila binash. Ngayon nga hindi lang i-like yung post mo, magagalit pa. Dito sabi sa verse 33, kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harap ng madla. Biro ninyo yan. Inaalipusta sila. Pinahihirapan saan? Sa harapan ng madla. Pinapahiya yung mga mananampalataya nung unang panahon. Ano pang ginawa sa kanila? Ang ilan sa kanila ay inagawan ng ari-arian. Sinikwester ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga pag-aari. Pero ano sinabi na salita ng Diyos? Bakit sila nagtagumpay? Sapagkat alam nilang higit na mabuti, higit na nananatili ang kayamanang nakalaan sa kanila. Mga kapatid, kung ang paniniwala mo at pananampalataya, ang iyong yaman ay narito sa lupa, gagawin mo ang lahat para mapanatili yun. Manlalamang ka ng kapwa, magnanakaw ka, magsisinungaling ka, mamumuhay ka, na doble kara, dahil akala mo naririto sa lupa ang yaman mo. Nakuha po natin. Living by faith will help us endure suffering. Hello? Mahirap. Pero ito po ang katotohanan na mababasa natin sa salita ng Diyos. Ito po ang mga mananampalataya ng unang panahon. Hindi po yan yung makikita nating memes, no? Okay ka lang, lahat ay take care na. Alam niyo ho, mga kapatid, nakakapagtaka ang maraming Kristiyano
napakaliit na mga pagsubok ay para bang pinagsakloban sila ng langit at lupa. Bakit ho? Dahil sa kakulangan sa salita ng Diyos. Dahil kung nababasa mo ito, kung nababasa mo yan, no? Kung paano kayo'y nagbata ng matinding hirap, na matapos kayo maliwanagan. Yung matinding hirap na yon, hindi sila natalo. Sila ay nagtagumpay. Bilang mananampalataya, tayo po ay mananagumpay. Binigyan ng Diyos ng pangarap si Jose, na darating ang araw, maging kanyang mga kapatid ay yuyukod sa kanya. Hindi naging madali yung pagtupad ng pangarap na yon. Dahil sa kanyang mga pangarap, ang kanyang mga kapatid ay ginawan siya ng masama. Sinaktan siya, inuhulog siya sa balon, ibinenta siya. At sinabi sa kanilang tatay na siya ay namatay. Siya ay napaslang. Nung siya ay nasa Ehipto, naging matapat siyang lingkod. Siya ay isang kasambahay. Subalit isang kasambahay na naging totoo. Isang kasambahay na napagkatiwalaan. Subalit kahit ganoon, ginawan pa rin siya ng masama. Ginawan siya ng kwento. Pero nanatili siyang tapat. Nakulong siya. Nung nasa kulungan siya, naging matapat pa rin siya. Hanggang siya ay pinagkatiwalaan. Tinulungan niyang may paliwanag ang mga napanaginipan ng kanyang kasamahan. Pero yung isa na nakalaya ay nakalimutan siya. Subalit isang araw, may pagbabago. Nagkaroon ng panaginip ang Parao. At naalala nung kanyang natulungan si Jose na nasa kulungan pa rin. Isang araw, itong dating bilanggo, itong dating tinakwil ng kanyang mga kapatid, itong dati na pinakulong na walang sala, siya ay naging gobernador. Mga kapatid, kayang i-turn around ng Panginoon ang ating mga kalalagayan. Nung natatakot ang mga sundalo, merong isang kabataang tumayo, mananampalataya. Hinarap niya ang higante, natalo niya dahil sa pananampalataya. Siya ay nagkaroon ng karangalan. At maraming karangalan, maraming tagumpay. Pero ganun pa man, dumating ang panahon na si David ay kailangang magtago sa kuweba. Bakit? Dahil pinagtatangkaan ang kanyang buhay. Sino ang nagtatangka? Yung hari na kanyang pinagtanggol. Hari na pinaglingkuran niya ng tapat. Dumating ang panahon na kung saan nakalapit si David kay Haring Saul. Meron na siyang pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Subalit di niya ginawa. Hinintay niya ang tamang panahon. Dumating yung kanyang tamang panahon. Ang tumatakbo, ang hinahabol, ang nagtatago ay naging hari ng Israel.
Mga kapatid, kung ikaw ay may pananampalataya, you will endure suffering because you know hindi tuldok ang suffering, kundi ito'y pinagdaraanan lamang ng tunay na mananampalataya, at ang tunay na mananampalataya ay makadadaig sa panahon ng matinding pagsubok. Living by faith will help us endure suffering and win. Amen. Sa panahon ng pandemya, tayo po ay mamuhay ng may pananampalataya dahil alam natin ito ay panandalian lamang. Ito ay daraan. Subalit ang mga nananampalataya sa Panginoon ay mananaig. Mga kapatid, kayo na nanonood dito sa live stream na ito, may pangako ang Panginoon. At hindi po aksidente na napapanood mo ang live stream na ito. Mari ikaw ay nanghihina na. Mari akala mo ay wala ng pag-asa. May pag-asa. Kahit sa gitna ng pagdurusa, nariyan ang Panginoon at magpapalakas sa iyo. Daraanan lamang natin itong mga pagsubok na ito. May katagumpayan sa ating Panginoon. Huli, living by faith will help us continue believing. Pag tayo po ay nananampalataya, makakapagpatuloy tayo na naniniwala, nagtitiwala. Pinanghahawakan natin yung mga pangako ng Panginoon. Sabi ro sa 35, kaya't huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Huwag ho tayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Sa panahon ng pandemya, huwag ho tayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Sa panahon ng malaking pagsubok, huwag ho tayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Huwag kang mawawalan ng pagtitiwala sa Diyos na buhay. Sapagkat kung tayo po ay nagtitiwala, kung tayo po ay nananalangin, nagtitiwala tayo na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin nang higit pa sa ating inaasahan, nang higit pa sa ating kakayanan. Huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos. Kung ikaw man ay talikuran ng mga kapatid mo, kung ikaw man ay akusahan ng iyong amo, kung ikaw man ay kalimutan ng mga taong natulungan mo, huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat sa kanyang kapanahunan, matutupad ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Verse 36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pinangako. Living by faith will help us continue believing in spite kung ano ang mga nangyayari sa ating paligid. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pananampalataya. Huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos. May panahon na kailangan tayong magtiis upang masunod ang kalooban ng Diyos. At may panahon na matatanggap naman natin ang kanyang mga pangako.
Naghihintay ka ba? Maghintay ka sa katapatan ng Diyos. Dahil siya ang nangako, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ikaw na mananampalataya. Ikaw na mananampalatayang matapat na naglilingkod, magtiis na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw naman ay nagsasabing mananampalataya pero namumuhay sa kasalanan, magbalik loob ka sa Panginoon. Living by faith will help us continue believing. Sa 37, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paparito ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayo'y naliligtas. Living by faith will help us run. Will help us run in order to finish this race. Lagi natin tatandaan, mas matapat ang Diyos. Siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa atin ay tapat upang punuin, upang dalhin sa kasukdulan, upang sundin ang kanyang mga pangako sa atin. He is faithful and He can finish kung anuman ang sinimulan niya sa atin. So mga kapatid, sa panahon ng pandemya, hindi ito ang tuldok. Ito'y pagdaraanan lamang natin, subalit tayo'y magtatagumpay, sapagkat alam natin, hindi dito lamang natatapos ang buhay. Sapagkat alam natin na ang buhay natin ay hindi nakatali lamang dito sa mundo. Kaya tayo ay mga taong puno ng pananalig at pananampalataya. Dahil sa mamatay o sa mabuhay, tayo ay kay Kristo. At yun po yung katotohanan. Mamuhay tayo sa katotohanan. Mamuhay tayo sa pag-ibig. Mamuhay tayo sa pananalig. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Dahil alam natin na ang Diyos natin ay hindi nagkulang. Dahil alam natin na ang Diyos natin ay matapat. Sa panahon din na ito na ang mga iglesia sa buong mundo, mga iglesia ebangheliko ay sama-samang nag-aayuno. Ang mga iglesia sa Pilipinas, ang Philippine Council of Evangelical Churches, ang Philippine for Jesus Movement, ang Intercessors for the Philippines, ang iba't ibang grupo ng mananampalataya sa Pilipinas ay dumadako sa pananalangin at pagluhod. Tayo po'y manampalataya dahil alam natin matatapos din ang lahat ng ito at magtatagumpay ang bawat isa na nananalig sa Panginoon. Hindi ho matutuldukan ng mga bagay na ito ang plano ng Diyos sa atin. Live by faith. Mamuhay tayo sa gitna ng pandemya na may pananalig, may pag-asa, may pagtingin sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kung nagawa niya na ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo'y iligtas, anong pang bagay ang hindi natin kayang panampalatayaan sa Panginoon. Tularan natin ang mga taong mananampalataya nung unang panahon. Si Abraham, nung sinabi ng Panginoon na siya ay lumikas sa lugar na kung saan siya ay
comfortable, siya po ay lumikas. Pumunta sa isang lugar na kung saan ang hinahanap niya ay ang God, ang builder. He's looking for a city whose builder is God. So tayo po bilang mananampalataya, ang hinahanap natin, Panginoon, ano ba yung ginagawa mo sa kalagitnaan ng ito? Hinahanap natin ang mukha ng Panginoon. Tumatalikod tayo sa ating mga kasalanan. Inaamin natin ang ating mga pagkakamali at tayo po ay humaharap sa mga katotohanan ng salita ng Diyos at ang hinahanap natin ay ang kalooban ng Diyos. Hindi ho tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos, tayo po ay kabilang sa mga nagpapatuloy sa Panginoon at dahil doon hindi ho tayo mapapahamak, kundi tayo ay naliligtas. Yan po ang sinabi ng salita ng Diyos. At yan po yung pananampalataya, yan po yung mga pinanghahawakan natin na titulo. Hindi tayo kasama sa mga tumatalikod. Tayo ay mga tapat na lingkod na nabubuhay sa pananalig sa Kanya. At yan po nawa. Kung ikaw man ay hindi naging tapat, panahon na upang ikaw ay maging tapat sa Diyos. Panahon na upang ikaw ay manalig sa Diyos ng buong buo. Ngayon, kung meron man sa inyo na nanonood nito at hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesus, ngayon ang araw, ngayon ang oras, ngayon ang kaligtasan. Panahon upang ikaw ay magsuko sa Kanya ng buhay. Humingi ka ng tawad, manumbalik sa Kanya at panampalatayaan ang Kanyang sinabi na kung tayo ay mananampalataya, hindi tayo mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw na nanonood ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, aanyayahan kita sa isang panalangin. Sabihin mo, Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, ikaw ay maghari sa akin. Aking pinanampalatayaan na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng aking mga kasalanan. At sa oras na ito, aking sinusuko ang aking buhay. Maghari ka. Ikaw ang maging Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Amen. Kung ikaw, kapatid, ay sumunod sa panalangin, nanampalataya sa sinabi ng Panginoon na ang sino mang manalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan, ako'y naniniwala at nagtitiwala na ikaw ay ligtas. Ngayon, kung ikaw naman ay kapatid na napalayo na sa Panginoon, ngayon ang panahon ng panunumbalik sa Kanya. Manumbalik ka. Magpakumbaba, aminin na yung pagkakasala. Hanapin mo ang Kanyang mukha. At sa bawat isa sa inyo na mananampalataya at nangihina ngayon, palakasin ninyo ang loob. Maging tapat kayong lingkod. Huwag kayong tumalikod sa Kanya. Mamuhay kayong may pananampalataya. Mamuhay kayong may pananampalataya na ang Diyos natin ay Diyos na walang imposible. Walang imposible sa Panginoon. Huwag mo sabihin na imposible na ang iyong kalalagayan. Ano man ang iyong kalalagayan, walang imposible sa Panginoon. Manampalataya ka that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi mo nabawasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Siya'y nagligtas noon at nagliligtas siya ngayon at magliligtas siya. Siya'y nagpagaling noon, siya'y nagpapagaling ngayon at siya'y magpapagaling. Siya'y nagbago ng mga tao noon, siya'y nagbabago ng tao ngayon at siya'y patuloy na magbabago ng mga tao.
Siya ay nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan. Siya ay nagbibigay ng kapahingahan. Ang sabi niya, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na napapagod, kayo ay lumapit sa Kanya. Kayo po na nangihina, kayo po na napapagal, kayo po na napapagod, lumapit kayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, lahat kami ay lumalapit sa iyo. Kayo ang aming kapahingahan. Kayo ang aming kaligtasan. Kayo ang aming kalakasan. Sa aming panghihina, O Diyos, maranasan namin ang kalakasang nagmumula sa iyo. Sa mga nakapakikinig at nakapanonood ng may mga sakit at karamdaman, ang dalangin namin ay ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Sa mga pangangailangan, kayo po ang magkaloob. Sa panahon ng pandemya, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kapayapaan. Maingat po namin ipapanalangin ang mga bagay na ito. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.